So hello guys, welcome to my video for today. So ito, gawa lang ulit ng maikling video. So ang gagawin kong video ulit about kay Epifanio Labrador. Kasi ito, may nakita kasi ako na nag-comment sa akin. Kasi ito, gagawa ulit ako ng video about ulit sa Iglesia ni Cristo, about sa ginawa ni Epifanio Labrador sa Iglesia ni Cristo. Kasi may nakita kasi akong comment doon, kasi nung nakaraan, kahit paano sinasabi ko na magbago siya, patawarin siya ng INC. Yung pala, kasi may nasabi sa akin doon na yung pagpapatawad kayang ibigay ng iglesia, pero dapat pa rin siyang managot sa batas kasi ilang beses na daw niya eh. Okay lang daw sana kung isang beses lang. Eh ang problema ilang beses na daw nangyari, inulit-ulit daw niya eh. Hindi lang pala yun yung kaso niya sa Iglesia ni Cristo, hindi lang pala yun yung ginawa niya. Kaya nag-research ako, tinignan ko yung account niya. Oo nga ilang beses lang binibirang ngayon siya. Okay lang sana kung totoo, kaso puro naman yata fake news eh. Hindi ko naman masabi pang pero parang hindi ko kung anong galit niya sa Iglesia ni Cristo nito. Lalo sa tagapamahalang pangkalatan. Kasi wala namang ginagawa tagapamahalang pangkalatan. Ang Iglesia ang tumutulong sa government eh. Hindi yung government ang tumutulong sa Iglesia kung tutusin eh. Ito yung kaya nag-research ako. May nakita ako dito na yung video na isang vlogger 1 year ago. Ito kay Calvo TV. Vlogger inaming nagkamali siya sa paratang sa INC, Mr. Epifanio Labrador. Tinignan ko dito, ilang beses pa rin yung binibira. So, sa akin, sa bagay, yung pagpapatawad, andun pa rin din naman. Kasi tao lang pa rin naman siya, nagkakamali. Ang problema lang kasi, hindi niya tinitigilan, ulit-ulit pala eh. Talagang, isa sa number 1 na kalaban ng INC. Number 1 na taga-usig ng iglesia. Isa ito sa nangunguna. Pero sa bagay, hindi naman na maiwasan yun. Gawa ng nakalagay na talaga sa Biblia na huhusga na uusigin kayo dahil sa aking pangalan. Na may nakalagay doon Hindi ko lang na-research kung saang talata ng Bible yun eh. Pero meron talaga doon nakalagay, uusigin at huhusgan kayo dahil sa aking pangalan. Meron talaga yun. Siguro kung anong maging aksyon ng mga kapatid dyan, siguro sa akin, mas pabor na lang ako na kasuhan na lang at doon na lang sa korte magharap. At lahat ng paratang niya, patunayan niya. At lahat ng sinasabi niya sa INC, patunayan niya sa korte kung totoo o hindi. Kasi ilang beses siyang bira ng bira. Kung kaysa bira siya ng bira dyan sa YouTube, doon na lang sila sa korte at patunayan niya kung totoo o hindi. Pero siguraduhin ko sa iyo, wala akong makikita na mali sa Iglesia ni Cristo. Kung may mali ka man siguro makita sa mga kaanib yun, pero sa kaanib siguro may makita ka, pero pagdating talaga sa iglesia, sa pamamalakad. Kasi ang iglesia walang pinipili yan eh. Kahit kadugo niyan, kapatid niyan, magulang niyan, basta nakakasira at nakakagawa ng mali na nagdudulot ng pagkabahagi ng mga kaanib sa ANC, walang pakundangan yan ng tagapamahalang pangkalatan, kundi ititiwalag lahat yan. Ititiwalag yan basta kumalaban at gumawa ng ikakasira ng INC. Ngayon, kung sa tingin mong tama ka, Epifanio Labrador, sa korte na lang kayo magkita. Kung para sa akin lang. Kung yun, para magkaalaman na kung sinong mali, ikaw o yung iglesia. Pero ang paninindigan ko nga sa'yo, ang iglesia, wala kang makikitang mali niyan kasi tignan mo naman, mas maganda pa ang project ng iglesia kaysa yung government. Mas matibay yung mga ginagawa nila. May makita ka bang pinatayo na iglesia na basta lang nasisira? Kasi, iwan ko kung anong mali ng INC. Okay lang sana yung Kaso lang nakikita ko, ilang beses mo na palang tinitira. Kaya parang na rin talaga, hindi na rin talaga tama. Pero kahit paano, yun pa rin yung payo ko. Pero yun, masuggest ko pa rin sa'yo, humingi ka ng pasensya at tawad pa rin sa pamuno na iglesia kasi maling-mali talaga yung ginawa mo na minura mo yung tagapamahalang pangkalatan at nagsalita ka ng hindi maganda sa INC na wala namang ginagawang mali sa'yo at wala namang ginagawang mali sa Pilipinas. Bagkus sila yung tumutulong, tingnan mo yung sa baha. Pag nagkabagyo, sakuna, yung yung foundation yata yun ng INC, yung lingap sa mamamayan. Tsaka yung Philippine Arena, nung nagka-COVID, tinulungan nilang government, pinagamit nila yung Philippine Arena. Kaya paano mo sasabihin na
corrupt or mga ano man yan ng ANC. Sino parang may nabasa pa yata ako na ano, hindi lang ako sigurado kung siya yun pero may nabasa ako na sinasabi nilang kulto daw ang Iglesia ni Cristo. Hindi kulto yan. Basahin nyo yung sa Bible, yung Roma 16:16 at saka yung Gawa 20:28. Makikita nyo doon na totoo ang Iglesia ni Cristo. Kaya yung may sasuggest ko sa iyo, Epifanio Labrador, tigilan mo na ang Iglesia ni Cristo. Kasi hindi ka mananalo dyan kasi nasa tama at may Diyos ang Iglesia ni Cristo. Walang ginagawang mali yan. Kaya wag mo nang subukan pang siraan o sirain dahil mabibigo ka lamang. Dahil matibay ang Iglesia ni Cristo dahil nasa tama sila. Hindi basta gagalaw ang Iglesia ni Cristo nang hindi naaayon sa Biblia, na kung hindi nakalagay yan sa Biblia. Kaya kung para sa akin, okay na rin lang ako doon na idimanda na lang ng Iglesia ni Cristo si Epifanio para magkaalaman na kung sinong tama, si Epifanio o yung Iglesia. Pero kung tinatayan ko, ang tama dyan ang ANC at hindi si Epifanio. So hanggang dyan lang yung video for today guys. Maraming salamat guys.